Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay andito na naman ako sa harap nyo para mag-workshop at magbigay ng bagong video tungkol sa pagbobonsai. So nasa harap nyo ngayon mga paps ay ang aking Ficus microcarpa. Yan, marami siyang aerial roots at wild na. So yan yung gagawin natin ngayon. So magbabawas ako ng napakaraming sanga nito mga paps dahil pagpipilian ko na siya ng mga main branches na gagamitin ko. So ang gagawin ko ngayon, branch selection at wiring na rin kung kailangan mag-wire. So ngayon mga paps, maraming salamat ulit sa palaging pagsuporta doon po sa mga palaging nandito sa aking channel. At kung baguhan ka lamang mga paps dito sa aking channel, sana po ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. At para naman na lumago ng konti yung aking channel at napakalaking tulong po ng inyong subscription. So yun mga paps, tara at simulan na natin. So ayan mga paps ang itsura niya ngayon. Ito yung front. Tapos ayan yung katawan niya, wild na. So basic na S-shape. Yun lang yung ginawa ko. So ayan ngayon mag-brand selection tayo. So ayan, ang gaganda po ng mga aerial roots at mga talagang stable na. So ito lang ang medyo pangit mga paps, itong part na to kasi yung cut dito hindi masyadong tapered, hindi maganda yung tapering. So aayusin ko na lang yan gamit ang aerial roots. Pwede kong gamitin itong isa na to para habang lumalaki yung aerial roots ay magiging part na siya ng trunk. So ayan, so maraming ring lumabas. Pwede natin gawing cutting yan, may mga aerial roots na yan. So ito po yung back nya. Yan. So ganda ng aerial roots dahil pinapataba niya po yung trunk ng ating material pag nagpo-fuse na siya dyan. So ayan mga paps, hindi na ako mag-defoliate kasi pwede namang mag-branch selection ng hindi nagdi-defoliate. So ganun ako, hindi masyadong nagdi-defoliate para hindi mawala yung mga foliage na nagpapataba sa kanyang katawan. So pero pag magre-repot at mag-change ng soil medium, nagdi-defoliate ako mga paps para hindi siya mahirapang mag-recover. So umpisahan ko dito sa baba. So ang gusto ko mayroon ding branch dito sa baba, kaya iiwanan ko itong isa na to. Kung nakikita nyo yan mga paps, itong isang mas maliit ay tatanggalin ko na. Ayan. So ilalapit ko ng camera para mas makita nyo dito, no? So ayan mga paps, sobrang wild na. So nag-uumpisa ako laging pataas, Pagdating dito mga paps, ito ay nasa likod na, medyo likod na itong malaki na to na branch. So gusto ko mag-iwan lang ng isa, so puputulan ko to rito. Yan, ito, puputulan ko muna para mag-iwan ako ng branch dito. I-extend ko siya. Hindi ko gusto yung itsura niya dyan, hindi tapered. So ayan mga paps, malaki yung pinanggal natin. So pwede itong gawing cuttings kasi meron naman siyang mga aerial roots. Meron ng roots. Yan, pwedeng gawing cuttings. So ayan, pagdating dito, isa lang ang iiwanan ko. Isang pababa na yan. So dito mga paps, ito yung putol ko. So ito lang ang iiwanan ko. Kaya tatanggalin ko itong iba. Tapos isa rin itong isa na to na papunta sa likod. Tatanggalin ko itong papunta sa taas. Tatanggalin ko rin itong dito. Ayan, linisin na natin to. So lilinisin ko lang to para maganda, para maging flush yung cut nya at maging tapered pagka lumabas na mag-heal na,
magkaroon na ng healing yung So ayan, ang tinitingnan natin ngayon mga paps dito ay yung back, ano. So dito naman tayo sa front. So ito pwede kong iwanan. So tatanggalin ko itong sa kabila. So kung mapapansin nyo ito mga paps, dalawa sila na magkatapat. So tatanggalin ko itong isa. Yan. Tatanggalin ko rin itong papunta sa harapan. Itong isa na itong papunta sa harapan. Pagdating dito mga paps, itong dalawa na to pinagpipilian ko kasi hindi maganda, no? Masyado silang magkatapat na dalawa. So naglagay na ako ng isa rito. Ngayon tatanggalin ko itong nasa ibabaw niya para ito na lang yung maiiwan. Tatanggalin ko na. Sana hindi ako magkamali ng desisyon. Ayan. So ayan, meron na siyang movement mga paps, kaya pwede rin itong itanim. Ayan po, pa SS na siya. Ayan, may malaking cut. Itong nandito sa kabila ay pwede kong kuhanan para sa apex. So tatanggalin ko itong maliit. Tatanggalin ko rin ito mga paps. Ito kung isa na to. Or pwede rin hindi na. Tatanggalin ko itong mga paps. Ayan. Kung makikita nyo yan, tatlo. Ito tatanggalin ko itong dalawa na to na pataas. Ito rin. So ayan. So ayan ang itsura niya ngayon. Ayusin ko na lang yan mga paps pagdating sa wiring. Pagdating naman dito sa isa, ayan, tatanggalin ko tong lahat na papunta sa ibabaw. Ayan. So ayan na lang natira. So later na ako dyan magkakat sa part na yan. So i-wire ko muna mga paps itong iba. So tara at umpisahan natin i-wire.
So ayan po mga paps, at na-wire ko na yung mga tinira ko na branches maliban dito sa isa na to. Ayan. Kasi malaki na to, magka-cutback na po ako nito. So na-wire ko na nga sila, at kung mapapansin nyo rin ay lumipat ako ng pwesto dahil umulan, ano. So ngayon mga paps ay dadako po tayo doon sa bending. So tara, at umpisahan na po natin para ma-position na natin yung mga branches. So ayan po mga paps, at na-wire ko na sila, no? Na-bend ko na rin. So kaya hindi ko muna to winire kanina dahil nga hindi ako nagandahan sa kanyang pwesto. Ngayon, so naisipan ko mga paps, dahil pangit siya at sobrang haba na, puputulin ko na lang to mga paps, tatanggalin ko na lang to dito. So gagawin ko na lang tong cuttings para makapagpadami ako, ano? Mayroon namang mga aerial pots. So ngayon puputulin ko na lang to, tatanggalin ko na dahil pangit yung pwesto niya at sobrang laki na rin. Ayun. So ayan, mayroon na siyang galaw, so pwede na itong maging cuttings. So ayan mga paps, ang itsura niya ngayon. Ayan. So ayan po mga paps, at bumalik tayo rito sa dating pwesto kahit pa medyo umuulan, para makita nyo yung resulta ng ginawa natin, ano mga paps. Medyo madilim po kasi doon, kaya hindi nyo masyadong makita. Pagpasensyahan nyo na rin dahil wala po akong studio, ano. So ayan po yung result ngayon after ng branch selection at wiring. Ayan, pasensyahan nyo na rin kung hindi nyo nakita masyado nung ginagawa ko po ito. So ngayon ayan po siya. So tingnan po natin ang malapitan, ano. So ayan po siya mga paps, ayan yung front niya. Ayan. So tinanggal ko po yung dalawang malaking branch dito kabilaan. Marami akong tinanggal na branches, ano. So pero ngayon ay satisfied po ako sa naging distribution na ng kanyang branches. Ayan, 3-dimensional. Lahat ng sides ay may branch at may foliage. At malinis rin yung kanyang front. Ayan po mga paps. Yan. Tingnan natin ang top view. Ayan po siya. So hanggang dito lang po muna mga paps, at maraming salamat po sa panonood. Kung naibigan nyo po itong video na to, huwag po kalimutang click yung like button. At share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga taong gusto pang matuto mag-bonsai. At maraming salamat doon sa palaging sumusuporta, at doon po sa
ngayon pa lang dito sa aking channel, iimbitahan po ulit kita na mag-subscribe. Maraming salamat po at magandang buhay at happy bonsai. Thank you.